People's Champ Manny Pacquiao. Mainit pa rin sinalubong ng mga kababayan sa Jensan at Sarangani Province sa kabila ng kontrobersya sa kanyang personal na buhay. Presyo ng asukal, tuloy sa pagtaas, pero supply nito kulang pa rin daw ayon sa mga tindera. Presidential Chief of Staff Undersecretary Renato Ebarle Sr. umapila sa mga magulang ng suspect sa pagpatay sa kanyang anak na papanagutin at isuko na ang kanilang anak. Krista Ranillo, pinagtanggol ng mga kaibigan sa Amerika sa inaabot na batikos dahil sa umano'y relasyon kay Pacman. Silipin ang ₱1,000,000 gown ni Angel Locsin para sa Emmy Awards. At kilalanin ang ilang kakaibang kandidato na gusto raw tumakbo sa pagkapangulo ng bansa. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Sabado! Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Alex Santos. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito na ang mga balitang kailangan niyong malaman ngayong Sabado. Mainit din ang pagsalubong ng mga taga General Santos City at Sarangani Province sa pound-for-pound king at bagong WBO welterweight champion na si Manny Pacquiao sa kabila ng mga intriga sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Ann Santos. Pagbaba pa lang ng General Santos Airport kaninang umaga, agad dinumog ng fans at mga opisyal ng Jensen at Sarangani ang paboritong anak ng Soc Sergeant na si Manny Pacquiao. Sa mga kalsada, damang-dama ang pagmamahal ng mga taga-Jensen sa pound-for-pound king. Kasama niya sa float ang kabiyak na si Jinky at si Mami Junisha. Bawat daanan ng float, isinisigaw ang pangalan ni Pacman. May batang naka-boxing gloves pa. Ang grupo ng mga estudyanteng ito may espesyal na chant pa. Ganito rin kainit ang pagtanggap kay Pacman sa bago niyang lalawigan sa Sarangani. Ito'y kahit pa nauna ng sinabi ng ama ni Jinky na boboykotin nila si Pacquiao kasunod ng kontrobersyang kinasasangkutan nito kay Krista Ranillo. Maya't maya humihinto ang convoy para personal na bumati si Pacquiao sa mga kababayan bago tumuloy sa kanilang mansyon sa bayan ng Kiamba. Matapos ang salo-salo, dumiretso si Manny sa plaza para sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng kanyang People's Champ Movement. Ann Santos, Patrol ng Pilipino, Sarangani Province. Nilangaw ang ikalawang araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2010. Wala ni isang naghain ng kandidatura at kakaunti lamang din ang nagsumiti ng Certification of Manifestation para naman sa hanay ng mga party list. Nagpapatrol, Ina Reformina. Kahit Sabado, alas 8 pa lang, bukas na ang COMELEC dito sa Intramuros para tumanggap ng COC para sa posisyon ng presidente, vice-presidente, senador at party list. Pero lumipas na ang ilang oras, wala pang dumating na kakandidato. Ang basurerong si Rafael Labindao na isa ng tumakbong senador pero COC para sa presidente ang napilapan. Hindi na daw siya tutuloy sa pagkakandidato. Kapansin-pansin na kinakausap nito ang sarili. Kahit bayaran pa nyo ng salis laki, hindi ito papatay. Sapagkat hindi rin nila mapapinabangan na binayad nila sa inyo sapagkat ito pinakamatibay na ebidensya na ibibigay sa kanila. Sa hanay naman ng party list, 6 lang ang sumipot para maghain ng intensyong sumali sa halalan. Ayon sa COMELEC, sa huling mga araw pa talaga nila inaasahang maghain ng mga miyembro ng malalaking partido. Bukod sa pagpaplansya ng mga political realignment, paniwala ng COMELEC, may kinalaman din ang pagpapalabas ng mga political ad sa pagpapahuli ng mga kandidato. Because once they file the COCs, wala na, they're within the jurisdiction of COMELEC already. So, yung mga ads nila, they can't run those ads.
So they want to maximize the remaining time. Maaari pa rin naman daw magluwag ang COMELEC sa issue ng premature campaigning kung babawiin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa Peñera case. Ang kasong ito ang naging basihan sa pagbabawal sa anumang paraan ng pangangampanya sa mga nakapaghainan ng COC. Inaasahang sa susunod na linggo magdedesisyon ng pinalang SC sa Peñera case. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Samantala, itinakda ni dating Public Works and Highway Secretary Hermogenes Cebdades sa Disyembre 1 ang pagsusumiti ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2010 elections. Sa kanyang pagdalo sa 14th Northern Mindanao Masonic Multi-District Convention sa Cagayan de Oro, tumanggi si Cebdades na tukuyin kung sino ang kanyang magiging running mate at senatorial lineup. Tatakbo ang dating kalihim sa ilalim ng partido ng manggagawa at magsasaka. Ibinida ngayon ni Senador Manny Villar ang kanyang ina kasabay ng mass oath-taking ng mga miyembro ng Nationalista Party sa Batangas. Nanindigan naman ang Partido Liberal na hindi lamang dahil sa kanyang magulang kaya nanatiling mataas sa survey si Senador Noynoy Aquino. Nagpapatrol Adrian Ayalin. Kasabay ng panunumpa ng grupo ni dating Batangas Governor Arman Sanchez bilang miyembro ng Nationalista Party, ibinida ni Senador Manuel Villar ang anyay di matatawarang integridad ng kanyang inang tindera. Siguro kung ang basihan ng ating eleksyon ay ang integridad ng pamilya, palagay ko po, mananalo po ang pagkapangulo. Pero agad nilinaw ni Villar na wala siyang pinasasaringan nang tanungin ng media kung tinutukoy ba niya si Senador Noynoy Aquino at inang si dating Pangulong Cory. Kinuwento ko lamang naman yon. At naniniwala pa rin naman ako na siyempre kung ikaw ang kandidato, ikaw dapat ang huhusgahan. Depensa naman ng Liberal Party, ang pangunguna sa survey ng kanilang kandidatong si Senador Noynoy ay hindi lang dahil sa kanyang mga magulang, kundi dahil na rin sa kanyang sariling pagpupunyagi. Kasabay nito, kinastigo rin ni Sanchez ang naglipat bakod sa Liberal na sina dating NEDA Chief Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos dahil sa hindi pa rin pagsuko ng kapatid nilang si dating Vice Governor Ricky na suspect sa tangkampanan ng bangkay Sanchez noong 2006. Sa side ng mga Recto, lalo kay Ralph at sa kanyang asawa, mas makakatulong sa kanila kung isusurrender nila yung kanyang kapatid eh. Pero sa isang text message, dumistansya si Recto sa kaso ng kapatid na si Ricky. Hindi raw siya kailanman nagkakanlong sa kapatid. Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino, Santo Tomas, Batangas. Kakaunti na nga ang supply, patuloy pang tumataas ang presyo ng mga nabibiling asukal sa merkado. Kasabay nito ang nagbanta ang mga panadero na posibleng tumaas ang presyo ng tinapay dahil sa mataas na presyo ng asukal. Nagpapatrol, Apple Salandoni. Kapansin-pansin kumonti ang binibentang asukal dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. At di tulad ng ibang paninda, walang presyong nakalagay sa asukal. 2 buwan na raw kasing pabago-bago ang presyo nito. Dito itong mga nakarepak na asukal ay umaabot na ng 44 pesos ang kilo. Ayon sa mga tindera dito, sobrang nagtaas din daw ng presyo ang mga nagsusupply ng asukal sa kanila. 45 kada kilo naman ang benta ni Janet sa puting asukal. Kaya may alok siya sa mga namamahala nito. Pwede raw brown sugar na lang na nasa 38 pesos kada kilo ang bilhin kahit hindi ito kasing pino ng puti. Ito, pwede pang luto sa kakanin or pang kopi. Apektado naman ang mga panadero. Baka magtaas na rin daw sila ng presyo ng tinapay at cakes. Kami po na may magkokosting din ang aming kinapay at hindi po naman kami po pwede na magbenta na kami po naman ay argabyado. Ayon sa DTI, tinanggal na ang price control sa mga pangunahing bilihin tulad ng asukal. Pero sa pag-uusap nila sa Sugar Regulatory Administration, 41 pesos kada kilo ay tinakdang suggested retail price sa puting asukal. Refined sugar tayo, dapat ang maximum should be 41. May kita na yon. At para sa dagdag impormasyon kaugnay sa presyo ng mga pangunahing bilihin, maaaring tumawag sa DTI hotline. Apple Salandoni, Patrol ng Pilipino. Susunod. Presidential Chief of Staff Undersecretary Renato Ebarle Sr. umapila sa mga magulang ng suspect sa pagpatay sa kanyang anak. Kapamilya
dumarami na ang bilang ng mga sasakyan na nabiktima ng pambabato sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Agad naman itong pinaimbestigahan ng pamunuan ng NLEX habang todo bantay na rin ang mga pulis. Papatrol sa Cecilia Rizabal. Kita sa cellphone video na ito ang pagresponde ng mga taga-NLEX sa isang delivery truck na basag ang windshield habang tumatakbo sa NLEX northbound patungo ng Tabang exit alauna ng madaling araw noong Huwebes. Sa likod naman ito ay isang Toyota Vios na may tama rin sa salamin at isang Isuzu Crosswind na may tama naman sa tagiliran. Nabiktima rin noon ang sinasakyang van ni Elmer. Kwento niya, sunod-sunod raw silang pinaulanan ng malalaking bato mula sa kabilang bakod sa Barangay Malis, Biginto, Bulacan. Ito po sana kami para abulin ng babato. Hindi po, ang inisip po ng driver namin, set up po yun, ma-hold up kami. Dumiretso na po kami ng toll gate. Sa isang statement, sinabi ng Tollways Management Corporation o TMC, ang operator ng NLEX, SCTEX at SFEX na iniimbestigahan na nila ang pangyayari. Pinapayuhan rin nila ang mga apektadong motorista na magsampa ng reklamo sa otoridad. Ayon pa sa TMC, hindi ito ang unang insidente ng pamamato sa kahabaan ng NLEX. Higit 100 na ang naitala nilang pamamato sa taong ito, lalo na sa Balintawak hanggang Santa Rita. Kadalasang gumagawa raw nito ay mga kabataang naglalaro sa mga footbridge o kalapit na bakod. Pero ang anggulong pinag-aaralan ng pulis, a beginning for hold up activity. Inikwento ng paramedic, mas grabe nga yung isang araw, yung rebo. Kasi tumaob daw eh. Yung mga nambato daw yata yung tumulong, tapos ninakawan pa yung rebo. ang pangamba ngayon ng mga motorista baka isunod pa ang iba at baka pagmulan pa ng mas malalang aksidente. Cecilia Rizabal, Patrol ng Pilipino. Umapela si Palace Undersecretary Renato Ebarrile Sr. sa mga magulang ng mga suspect sa pamamaril sa kanyang anak na ito'y isuko. Nasa Zamboanga si Ebarrile nang mabaril at mapatay ang kanyang anak na si Renato Jr. noong Miyerkules kahapon. Humarap na nga sa Quezon City Police ang British national na si Stephen Pollard na may-ari ng sasakyang ginamit umano sa krimen. Sa investigasyon kasi ng PNP, natukoy na ang stepson ni Pollard na si Jason Ivler na may dala ng sasakyan at namaril kay Ebarrile. Pero dahil hindi bit-bit ni Pollard si Ivler, isang manhunt operation na ang isinasagawa ng PNP at NBI para matunton ang suspect. Kasabay ng pagsisimula sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy sa COMELEC kahapon, nagsilutangan na ang mga kakaibang kandidato at sa unang ratsyada ng tambayan sa halalan, kilalanin ang Wash Your Car Boy na nangarap maging Pangulo ng Bansa sa tambayan ni Mark Logan. Manok for President! Nagmamadali si Manok bumalik ng COMELEC. Wala pa raw kasi siyang picture na na-submit. Baka habulin ka ng plancha. Ha? Nalukot po ka. Nalukot. Maraming fans gumanon sa'yo, nalukot. Wala man siyang planchadong plataforma. Kalikasan ang ipinaglalaban niya. Tawag po sa akin, Manok. Yan po. Manok, pinsan ka rin ng pusa raw. Opo. Pumili ka na ba ng commercial spot sa Animal Planet, di ba? Di pa po. Kung may mga presidential na laki sa hirap, itong si Manok, ampun lang, kakaiyak. Ampun lang po ako. Sinong nanay mo, si Chicken Joy? Suportado niya raw ang kampanya ng kapamilya para sa malinis na halalan. For President po, hindi po para sa akin, sa inyo po. Para yung mga lumalaban na boto mo, boycott mo, nandito na po ang kanilang Manok. Boto mo, boycott mo. Ay, boto mo, patrol mo. At atin-atin lang, bilang alagad ng kalikasan, may kapangyarihan daw siyang patigilin ang ulan. Di ba kahapon umuulan, kinanong ka, uminto ka, di mo uminto noon kahapon? Ay, ikaw ba nagpahinto ng ulan? Inaabot ako sa highway noon. Uminto ka kahapon. Sabi, biglang tumigil ang ulan. Ikaw pala ako yun. Pag po ako nanalo, lahat po nang bumoto sa akin. Harapol ko kayo, binoto mo ko, nakuha ko pangalan mo, ikaw po sa Malakayan, advisor kita. May happy meal. Opo. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. 34 days na lamang, Pasko na. At yan ang TV Patrol World, hatid namin ang mga balitang kailangan nyo malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasa ang balita, naroon kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas! Umasenso ka!